Sinong susunod? Magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig. Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan sa Negros, may isang matandang albularyo na kilala bilang si Mang Simeon. Tahimik ang kanyang buhay, gamot dito, hilot doon. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumating ang isang babae sa kanyang kubo at umiiyak. Mang Simeon, tulungan niyo po kami! Nanginginig ang tinig ni Aling Marta. Ano na naman ba yun, Marta? Bakit ka humahangos? Sagot ni Mang Simeon habang hinihigpitan ang sinturon sa kanyang lumang baro. Mang Simeon, si Pilo po, ang anak ko, kinuha ng aswang! Napapitlag si Mang Simeon. Kilala niya ang kwentong iyon. Isang aswang na matagal nang gumagala sa kagubatan. Ngunit wala pang naglalakas loob na labanan ito. Agad na sumama si Mang Simeon. Dala ang kanyang lumang supot na puno ng mga dahon ng sampong, luyang dilaw at bote ng langis na may orasyon. Sa maliit na kubo ni Marta, nakita niya si Pilo. Pulang-pula ang balat, tuyo na parang hinigop ang dugo. Huwag niyong lalapitan ng binata, Marta. May nagbabantay na nilalang dyan. Maya-maya pa'y bigla na lang matungal ang aso sa labas. Ngunit naputol ang pagtahol nito na para bang may kinatatakutan. Kasunod na nangyari ang pagkaskas ng matatalas na kuko sa bubong. Lumabas si Mang Simeon. Dala ang palaspas at kutsilyo na binindisyonan ng pari noong nakaraang Semana Santa. Sa dilim, may nakita siyang hugis tao, pero mahaba ang dila na parang ahas. May pakpak na makapal at mga matang kumikislap sa dilim. Lumayas ka, halimaw! Sigaw ni Mang Simeon, sabay saboy ng langis na may dasal. Matanda, hindi mo ako mapipigilan. Ungol ng aswang na tila babae ang tinig, ngunit mapagsik ang anyo. Maya-maya pa, lumundag ang aswang at mabilis na umikot kay Mang Simeon. Napatra si Mang Simeon at inilabas niya ang tawas at inikot ito sa apoy. Pumutok ang hangin na tila may sumasabog na kulog, pero hindi bumabagsak ang aswang. Lalo itong nagalit. Tinangay ng aswang si Pilo mula sa bubong. Inagaw niya ang bata at dinala sa gubat. Tumakbo si Mang Simeon. Hawak ang isang pamalo na may tinik na sampagita. Sa gitna ng madilim na kagubatan, naririnig niya ang halakhak ng nilalang. Ang sarap ng dugo. Ngunit matibay si Mang Simeon. Binuksan niya ang supot. Nilagyan niya ang paligid ng asin at ako. Sabay bigkas ng lumang ritual mula pa sa kanyang mga ninuno. Sa ngalan ng liwanag, ipagtabuyan ng dilim! Umalingasaw ang amoy na nasusunog na dahon. Nagpakita ang aswang sa harap niya. Bumubuka ang bibig na parang may dalawang hanay ng pangil. Lumipad ito pababa, mabilis. Tumalbog si Mang Simeon sa lupa. Gumulong at sinaksak ito ng kutsilyo sa pakpak. Umailanlan ng aswang, pero hindi pa rin ito bumagsak. Sa halip, kinagat nito ang braso ni Mang Simeon. Halos mapunit ang laman at napasigaw ang matanda. Huminga ng malalim si Mang Simeon.
sabay kuha ng pulbos ng tapulanga. Nilagay niya ito sa sugat at sinabayan ng dasal. Nagsimulang kumulimlim ang paligid. Umikot ang hangin na tila may mga aninong lumabas mula sa puno. Mga kaluluwa ng mga ninuno. Tinawag niya mula sa ritual. Sa ngalan ng mga ninuno, ipagkaloob sa akin ang kapangyarihan! Nagniningning ang kutsilyo ni Mang Simeon. Tila ba may apoy na asul. At muling umatake ang aswang. Ngunit sinalubong niya ito ng buong lakas. Tinaga niya ang hita, sabay unday ng saksak sa puso ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang isang nakakapanindig balahibong hiyaw. Ang aswang ay nagbagong anyo. Mula sa mabangis na halimaw ay naging isang babaeng payat, tuguan at umiiyak. Bakit? Bakit kailangan mo mangilam? Huling salita ng halimaw bago ito tuluyang naglaho sa mga usok. Si Pilo ay natagpuan ni Mang Simeon na nakaiga sa damuhan. Humihinga ito ngunit mahina. Dinala niya ito pabalik ng baryo. Duguan man ang kanyang braso. Kinabukasan, sumikat ang araw. Ang balitang nilabanan ni Mang Simeon ng aswang ay kumalat sa buong baryo. Nagbigay pugay ang mga tao. Nagdala ng pagkain at gamot para sa kanya. Si Pilo ay gumaling sa mga sugat at unti-unting bumalik ang sigla. Ngunit sa kanyang kubo, mag-isa lamang si Mang Simeon. Nakatingin sa kanyang dugoang kutsilyo. Sa kanyang isip, alam niyang may iba pang nilalang sa gubat. At baka hindi yun ang huli. Sa bawat pagaspas ng hangin sa gabi, alam niyang may naghihintay ng susunod na sakop. Sinong susunod? Magandang araw po sa lahat. Sa isang tahimik na barangay sa Bulacan, nakatira si Jomar. 16 anyos. Tahimik si Jomar sa totoong buhay. Halos walang kaibigan. Pero kilala si Jomar sa isang computer shop bilang isang matinding player sa isang sikat na online shooting game. Hindi madaldal si Jomar. Ngunit sa mga nakaka-close niya, alam nila na minsan kapag natatalo si Jomar sa laro, may kung anong kakaiba sa mga mata nito. Parang may binabalak na masama. Samantala, sa Cavite naman nakatira si Carlo. 17 anyos, isang maangas na manlalaro sa nasabing online game. Siya yung tipo ng manlalaro na hindi uurong sa pakikipag-asaran. Bata man o matanda, walang inuurungan si Carlo sa pakikipag-asaran. Papatulan niya sa chatbox. Wala ka palang sinabi. Puro ka patay. Mag-quit ka na nga. Paulit-ulit niyang pangasar habang naglalaro ng online game. Isang gabi, nagkataon na magkalaban ng dalawang binatilyo sa isang intense na laro. Si Carlo, todo asar at tuwang-tuwa habang pinahihiya si Jomar sa chat. Si Jomar naman tahimik lang. Pero sa kanyang utak may kumukulong galit na tila apoy na matagal nang nagtatago. Hindi ito ang unang beses na napikon si Jomar sa isang kalaro. Ayon sa ilang kwento sa kanilang lugar, may 3 na raw siyang nakaaway dati na bigla na lamang nawala at lumipat ng eskwelahan dahil natatakot sa kanya. Pero walang nakapagsumbong ng maayos kasi walang matibay na ebidensya. Ang alam lang ng iba, may kakaiba talaga kay Jomar. Habang nagpapatuloy ang laro, nagpadala si Carlo ng private message kay Jomar. Carlo, Iyak ka na lang dyan. Send mo sa akin ang address mo.
para pupuntahan kita. Tuturuan kita paano maglaro. Ang hindi niya alam, mali siya ng inasar sa pagkakataong ito. Dahil si Jomar, tahimik na nagtatanong-tanong sa ibang manlalaro sa nasabing online game. Nakuha niya ang tunay na pangalan at address na nakapaskil sa profile ni Carlo. Nag-search siya ng lugar at sineryoso ang pang-aasahan nito. Kinabukasan, umalis si Jomar na may dalang maliit na backpack. Sa loob, may kutsilyo at ilang mga gamit. Sumakay siya ng bus mula Bulacan papuntang Cavite. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang nire-replay sa isip ang mga salitang nakuha niya kagabi. Sa isip niya, makikita mo, pagtatawa ng baba ko. Bandang 10:00 ng gabi, nakarating si Jomar sa lugar nila Carlo. Tahimik ang paligid, madilim ang kalsada. Alam niyang naroon sa loob ng bahay ang target niya. Abalang naglalaro. Pumasok siya sa bakuran. Dahan-dahan. At naghanap ng pwedeng pasukan. Bukas ang bintana sa likod. Narinig niyang tumatawa si Carlo sa loob. Malakas na nagsasalita sa mic. Ano ba yan? Ang hihina nyo naman. Easy win. Nagsimula ng pasukin ni Jomar ang bahay. Dahan-dahan. Sumampa si Jomar sa bintana. At bago pa man makalingon si Carlo, naramdaman nitong may malamig na bagay na tumusok sa gilid ng kanyang balikat. Napasigaw siya. Bumaksak ang headset at doon nagsimula ang kaguluhan sa bahay. Wag! Parang awa mo na. Tulong! Mga kapitbahay! Pinapatay niya ako! Narinig ng kapitbahay ang sigawan at agad tumawag ng barangay tanod. Tumakas si Jomar. Tumakbo sa dilim, pero nahuli makalipas ang ilang oras. Natagpuan sa kanyang backpack ang kutsilyo na may bakas pa ng dugo. Nang maabutan ng mga otoridad si Jomar, mababakas raw sa mukha nito na tila walang pagsisisi sa nagawang krimen. Balita kinabukasan. Isang 16 anyos na binatilyo arestado matapos tangkain ang buhay ng kalaro sa online game. Ayon sa pulisya, dati na itong may kaso ng pananakit ngunit hindi na isampa ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Inamin naman ng suspect na napikon siya sa pangasar ng biktima habang naglalaro. Mula sa araw na iyon, naging aral ito sa mga kabataan sa buong barangay. Hindi mo alam kung sino ang nakakalaban mo online. Baka ang inaasar mo ay may utak. Kriminal. Sinong susanda? Si Nelson ay isang simpleng estudyante sa kolehiyo. Nakatira sa isang liblib na baryo sa Visaya. Kilala siya sa klase bilang tahimik, mahiyain at laging nasa dulong bahagi ng mga upuan. Pero kahit papano, may nag-iisa siyang ngunit kakaibang kaibigan na palaging nakaupo sa tabi niya. Siya si Lara, payat, maputla, at palaging may suot na mahabang manggas kahit katirikan ng araw. Pero mabait si Lara. Laging handang tumulong at magbigay ng pagkain kapag wala si Nelson. Isang gabi habang papauwi na si Nelson mula sa ginanap na group study. Medyo malalim na ang gabi. Pasado 10:00. At ang daan papunta sa bahay nila ay napaliligiran ng kakahuyan. May manipis na liwanag ng buwan at sinasabayan ng malamig na hangin. Habang naglalakad, nakarinig si Nelson ng kakaibang huni. Hindi naman kuliglig, para bang ungol ng aso na mababa, umahalo sa ihip ng hangin. Napahinto si Nelson at tumingin sa likod. Wala naman, kaya binilisan niya ang lakad.
Ilang minuto pa ang lumipas, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Isang anino na gumagalaw sa gilid ng kakahuyan. Sa dilim, sumagi sa mata ni Nelson ang mahabang kuko at kumikislap sa ilalim ng buwan at may mapupulang mga mata. Doon nagsimulang manginig si Nelson. Tulong! Tulong! Bulong niya sa sarili habang pinipilit bilisan ang hakbang. Maya-maya pa may tumawag sa pangalan niya. Nelson! Matalim, malamig. Tumakbo na si Nelson, dala ang kaba. Ngunit mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang tatlong nilalang. Mahaba ang mga buhok, mahaba rin ang mga dila, at kumikintab ang mga kuko, mga aswang. Pinalibutan siya. Mababakas ang laway na tumutulo sa kanilang mga bibig. Halatang hayok na hayok at gutom na gutom sa laman ng tao. Masarap ang dugo nito. Sabi ng isang nilalang habang ang dila ay gumagapang sa baba. Walang makakaalam kung kukunin natin siya ngayon. Sabi ng isa pa habang papalapit ng papalapit kay Nelson. Maawa kayo! Iusap ni Nelson habang lumuluwa. Pilit na tinatakpan ang leeg. Nang hina ang mga tuhod ni Nelson sa takot. Ramdam niya ang malamig na hangin na parang humahaplo sa balat niya. At ang amoy na bulok na karne na nanggagaling sa mga nilalang na ito. Habang nanginginig sa takot si Nelson, bigla na lamang may boses na pamilyar. Tumigil kayo! Lumabas mula sa dilim si Lara. Pero sa ibang kaanyuan, maputla ang muka, mahaba ang kuko, at ang mga mata niya ay sobrang iitim na parang hupay. Nakalutang siya ng bahagya sa lupa, at ang buhok niya ay parang may buhay na gumagalaw sa hangin. Lara! Garalgal na bulong ni Nelson, halos mawalan ng malay sa takot. Umalis kayo! Siya ang kaibigan ko! Sigaw ni Lara sa tatlong aswang. Tumawa ang isa sa kanila. Bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi ba't isa ka rin sa amin? Hindi ko hayaan saktan niyo siya. Sigaw ni Lara. Sabay labas ng matatalim na pangil. At doon nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga nilalang na para bang demonyo at ng kanyang kaibigan. Ang mga kuko nila ay nagsalpukan. Ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo. Mabilis ang galaw. Naglalagusan sa mga anino. Napasigaw si Nelson nang makita niyang nilapan ni Lara ang braso ng isa pang nilalang. Tinalsikan siya ng dugo. Ngunit hindi siya makagalaw sa takot. Maya-maya pa, isang aswang ang nakahanap ng tiyempo at lumundag kay Lara. Tinangkang kagatin ang leeg. Ngunit mas mabilis si Lara. Hinila niya ito at binali ang leeg sa isang iglap. Ang tunog ng buto na nabali ay tumimo sa tenga ni Nelson na nagdulot sa lalong pagbilis ng tibok ng puso ni Nelson. Tumakbo ka na, Nelson! Ngayon na! Sigaw ni Lara habang hinaharap ang natitirang dalawang aswang. Ngunit hindi makagalaw si Nelson. Nanginginig at tuluyang napaluha. Lara, bakit mo ginagawa to? Umiiyak niyang tanong. Dahil kahit anong klaseng nilalang ako, kaibigan kita. Sagot niya habang lumuluha rin ng itim na tugo. Maya-maya pa, lumapit ang pinakamalaki sa tatlo. May hawak na matulis na bagay na parang buto. Itinarak yun kay Lara. Napasigaw si Lara ng malakas. Parang halakak at iyak na sabay. Malingaw sa buong kakahuyan ang sigaw na iyon.
Lara! Sigaw ni Nelson habang tinutulak ang sarili papalapit kay Lara. Sa isang banda, bago siya marating ng mga ko ng aswang, bigla na lamang bumaliktad si Lara at sinunggaban ang huling kalaban. Sabay sabog ng ulo nito sa isang itlap. Tumilapon ng dugo sa mukha ni Nelson. Hindi niya alam kung tatakbo siya o magsusuka. Hingal na hingal si Lara, sugatan at nanginginig. Umalis ka na, Nelson. Bago pa dumating ang iba. Ngunit hindi gumalaw si Nelson. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng kanyang kaibigan. Lara, salamat! Nanginginig niyang wika habang umiyak. Maya-maya pa, nangyari ang sinasabi ni Lara. Unti-unting gumapang ang mga anino sa paligid nila. Mga mata na muli na namang kumikislap sa dilim. Alam ni Lara na paparating na ang buong angkan niya. Tumakbo ka na, Nelson. Takbo na. Huling bilin niya. At sa wakas, tinakbo ni Nelson ang daan pauwi. Luha ang bumabaksak sa kanyang pisngi. Mga bakas ng dugo na kumapit sa kanyang uniforme. At takot ang nanatili sa kanyang puso. Mula sa malayo, habang tumatakbo siya, narinig niyang muli ang halaka, ang mga sigaw, at ang boses ni Lara na humihiyaw sa gitna ng mga halimaw. Sinong susunod? Sa isang maliit na kolehiyo sa probinsya, kilala ang magkakaklaseng sina Trina, Mara at Lena. Si Lena ang laging tahimik sa sulok ng classroom na laging may daladalang libro. Hindi ito mahilig makisama sa ingay ng iba niyang kaklase. Kaya naman madalas tampulan siya ng mga tukso at pangbubuli lalong-lalo na kila Trina at Mara. Hoy Lena, ang luma na ng bag mo. Parang bago pa yata ng sim ng unang panahon. Sabay ang tawa ng mga kaklase ni Lena. Hindi na lamang sumagot si Lena. Sanay na siya. Sa labas ng classroom, lagi silang magkakasama. Trina, Mara at Jace. Si Jace ang campus heartthrob at palaging nakayakap sa balikat ni Trina. Pero sa likod ng lahat, may sikreto. Sa tuwing wala si Trina, palihim na nagkikita si Mara at Jace sa likod ng lumang gusali ng paaralan. May mga titig at haplos na hindi dapat mangyari. Isang gabi, sa isang maliit na boarding house, magkasama sina Trina at Mara. Nagkukwentuhan sila tungkol kay Jace. Alam mo Mara, napakaswerte ko talaga kay Jace. Siya na yata ang para sa akin, sabi ni Trina na may halong ngiti. Napayuko na lamang si Mara, pero may kumikirot sa puso niya kasi alam niyang mali ang ginagawa nila ni Jace. At syempre, takot siyang malaman ito ni Trina. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magkasakit si Trina. Lagi siyang nilalagnat. Lagi siyang kinakapos ng hininga. Minsan habang nasa klase, bigla na lamang natumba si Trina. Anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Mara. Dali-dali ang dinala si Trina sa klinik ng paaralan. Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin nakakapasok sa eskwelahan si Trina. At habang tumatagal, palala ng palala ang kalagayan ni Trina. Wala na siya noon sa boarding house dahil mas pinili niyang doong magpagaling sa bahay nila. Lumipas ang isang linggo, napagpasyahan ni Marang bisitahin si Trina sa bahay nila. Kumusta ka na Trina? Ano nang nararamdaman mo? Tanong ni Mara kay Trina. Nahihirapan na ako, Mara. Walang masabi ang mga doktor kung ano ba talagang nangyayari sa akin.
Pero sabi ng albularyo, may isang tao daw naggalit sa akin. Pinakukulam niya ako. Galit sa'yo? Siguro si Lena. Siya lang naman ang galit sa atin. Siya lang naman ang may dahilan para saktan niya tayo. Udyok ni Mara kay Trina. Makalipas ang isang buwan, muli nang nakapasok sa eskwelahan si Trina. At doon nagsimula siyang mag-imbestiga. Pinuntahan niya si Lena sa kantin. Hoy Lena, ano bang problema mo sa akin ha? Bakit mo ko ginaganito? Nagulat si Lena. Ha? Anong sinasabi mo? Wala akong ginagawa sa'yo. Pwede ba Lena, huwag ka nang magmaang-maangan. Wala namang ibang gagawa nito sa akin kundi ikaw. Sabay tinulak ni Trina si Lena. Napatili ang ibang estudyante sa ginawa ni Trina kay Lena. Tumakbo palayo si Lena habang umiiyak. Ngunit, lingid sa kaalaman ni Trina, ang tunay na dahilan ng sumpa ay nasa tabi niya lamang. Si Mara. Sa loob ng silid niya isang gabi, umiiyak si Mara habang may hawak na maliit na baso ng langis at mga tinik ng isda. May maliit na piraso ng buhok ni Trina sa mesa. Hindi ko kayang makita kang masaya habang ginagago mo ako. Bulong ni Mara habang iniikot ang langis at inaawit ang isang anumang orasyon na natutunan niya mula sa matandang albularyo sa baryo nila. Habang umiiyak siya, bigla na lamang siyang bumaling sa bintana. Parang may malamig na hangin na dumampi sa likod niya. Ramdam niya ang presensya ng kung sino man ang tinawag niya sa dilim. Kinabukasan, nagsimula na naman makaramdam ng kakaiba si Trina. Minsan pagpasok niya sa klase, bigla na lamang hinimatay sa gitna ng hallway. Puro pasa at sugat na parang kagat ng kung anong lumitaw sa balat niya. Trina, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Lena. Lumayo ka! Alam kong ikaw may kagagawa nito. Sigaw ni Trina habang nagwawala. Pero kitang-kita ni Lena ang takot sa mga mata ni Trina. Lumipas ang mga araw. Lumala ng lumala ang kondisyon ni Trina. Hindi na siya makapasok. Palaging sumisigaw sa gitna ng gabi. Parang may sumusunod sa kanya. Doon na pumasok si Lena. Dala ang awa kahit alam niya siya ang pinagbibintangan, ngunit hindi niya alintana ito dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang ginagawang masama. Kinausap ni Lena si Mara. Mara, kailangan na nating dalhin si Trina sa albularyo. Kung hindi, baka may mangyari sa kanya. Tumulo na lamang ang luha ni Mara. Hindi siya makatingin ng diretso kay Trina. Ako ang may kasalanan. Nagulat si Lena. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang sinisisi namin. Pero ako ang nagpakulam sa kanya. Hindi ko kaya. Inagaw niya si Jay sa akin. Hindi ko kaya na mawala si Jay sa akin. Umiyak na lumuhod si Mara. Patawarin mo ako, Trina. Nang gabing ring iyon, dinala si Trina sa albularyo. Sa gitna ng dasal at usok ng insenso, nagsuka si Trina ng itim na dugo at mahabang buhok. Napasigaw na lamang sa sakit si Trina sa pinagdaraanan niya. Parang hinihila ang kaluluwa niya. Bakit mo ginawa to, Mara? Bakit? At doon bumaksak si Mara sa sahig. Tuluyan siyang nilamon ng konsensya niya at pagsisisi. Habang umiiyak at hawak ang kamay ni Trina. Patawarin mo ako, Trina. Patawarin mo ako. Sa huli nalaman ni Jace ang lahat. Iniwan niya ang dalawa at lumipat ng eskwela. Si Mara naman ay hindi na muling nagpakita. Habang si Trina, ilang buwan bago tuluyang gumaling. Pero nagbago na siya. Hindi na siya nambubuli. Si Lena, kahit masakit, siya pa rin ang nagdasal para sa kaligtasan nila. Hindi lahat ng tinuturing mong kaibigan ay kakampi mo.
madalas, sila pa ang maglalagay sa iyo sa alanganin at magpapahamak sa iyo.